ang kalokohan nun, mga kababayan, ang kalokohan sa logic ng mga DDS, mga kababayan, ito kasi sinasabi nila eh, in-expose ni PBBM para hindi siya masisi. What kind of stupidity is that? So ito na nga, puntahan natin tong yung kay Saldico. Gagamitin daw ngayon itong si Saldico, pwede na raw magamit para sa susunod na impeachment sa 2027. Oo. Wag natin kalimutan, mga kababayan, na ang impeachment po can only proceed once every year. Yan yung ginamit ni Sara Duterte para mailusot yung kanyang impeachment last year. Oo, yun yung ginamit niya. So, ngayon, yung mga Makabayan Black, ito ang sinabi today. Co-arrest paves way for BBM impeachment case, sabi ng Makabayan Black. Makabayan Black ang nagsabi niyan. Basahin natin yung balita. The arrest of former Ako Bicol Party List Representative Elizalde could reignite the impeachment case against President Ferdinand Marcos Jr., lawmakers said in a statement this Friday. Oo. Ang nagsabi niyan, I see. Makabayan. Solons from Makabayan said that cost capture and immediate repatriation would open the door for a fresh set of impeachment complaints to be issued to the president, holding him accountable for the allegations raised. Ayan, mga babayan. Sabi pa, further expressed that this development allowed for Co to serve as a live witness in any proceeding that may be undertaken as a result of any future petitions. O, yun ang sabi niya. Oo. Sabi, hindi pwedeng si Ko lang ang papanagutin, sabi ng Makabayan Black. Kung sistema ang nagpapatakbo ng korupsyon. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, Makabayan Black. Alam naman namin, ang gusto nyo lang is i-destabilize din ang bansa. Wala kayong pinagkaiba sa mga DDS. Nagkataon lang magkalaban kayo ng mga DDS. Totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Ang mga sympathizers ng Makabayan Black at saka ang Makabayan Black, wala silang pinagkaiba sa mga DDS. Pare-pareho sila mga radikal. Magkaiba lang sila. Nagkataon lang na magkalaban sila. Nagkataon lang na magkalaban silang dalawa. Pero sa totoong buhay, pareho lang sila ng kabaliwan. Nauna lang ang Makabayan Black. Nauna lang ang Makabayan Black ng mga 60 years, 70 years. No joke. Nauna lang ang Makabayan Black. Pero pareho lang sila ng DDS. Pareho silang destabilizers, pareho sila ng gugulo, pareho silang ginagamit ang politika para sa kanilang sariling agenda, pareho silang gumagamit ng mga taong na brainwash nila. Pareho sila, guys. Oo. Pareho sila mga propagandista, pareho sila mga mamamatay tao, pareho sila mga umaabuso sa karapatan ng mga babae, pareho sila umaabuso sa karapatang pantao, pareho sila mga kababayan. Basta DDS tsaka Makabayan, isang hibla lang sila sa sarili nilang tela. Oo. Hindi, hibla sila sa iisang tela. Pareho lang sila. Magkapatid yan. Iisa lang ang bitukan niya mga yan. Di ba nga si Digong NPA? Kaya nga siya nanalo eh. Sinuportahan din kasi siya ng NPA. Diba? No joke yan. Ina-appoint pa nga niyang mga sekretary, cabinet, cabsec ng gobyerno yung mga komunista eh. Hindi lang pinayagan ng commission on appointments. Pero in-appoint niya yung mga yun. Yung mga leader ng NPA, nilagay niya sa gabinete niya. Hindi lang nagtagal kasi hindi in-approve ng commission on appointments. Kasi nga, naging NPA sila, naging enemies of the state sila. Diyos ko. My goodness. Isa lang naghibla yung mga yan. Ito yung balita tungkol dyan. Panoorin natin. We now go over to the House of Representatives, where several lawmakers believe that the successful apprehension of Zaldico is just the tip of the iceberg. Some groups also believe that alongside Co, several higher officials should be held accountable, including the president. Kumuha tayo ng ulat mula sa Kamara. Si Isaiah Mirafuentes ang nagbabantay doon. Isaiah, ano ang latest?
Yes, May, si PBBM nga mismo nga nag-anunsyo kagabi na naaresto na ang dating mambabatas na si Zaldico. Subalit mukhang si Pangulong Marcos naman raw ang magiging dehado rito. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, delikado sa impeachment si PBBM dahil raw sa pagkaka-aresto kay Zaldico. Ang mga magiging pahayag raw niko ay magagamit para ma-impeach si President Bongbong Marcos. Ito raw ay sakaling sabihin lahat niko ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa mga anomalya. At kung matapos ng 1-year bar sa impeachment ay posibleng ang mga pahayag niko ang magdiin daw kay Pangulong Marcos. Matatanda ang makailang beses na banggit ni Zaldico na si PBBM ang isa sa mga utak ng korupsyon sa bansa. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, panahon na para harapin niko ang mga kaso niya at kailangan rin raw panumpaan niko sa tamang forum ang kanyang mga aligasyon sa mga sangkot sa anomalya sa pamahalaan. Samantala, May, sinigundahan rin ito ng grupong Makabayan. Nila, hindi pwedeng si Zaldico lang ang malalagot, dapat maging ang ilang matataas na opisyal rin ng gobyerno at kabilang na nga rito ang Pangulo. Back to you, Man. Isaiah, nakarinig din tayo ng report mula kay Laila de Lima, Representative de Lima, na she's calling for simultaneous investigations dahil dito sa pagkakaaresto ni Zaldico. May alam ka ba ano pa ang sinabi niya hinggil dito? May regarding that, patuloy pa natin inaalam yung informasyon patungkol Okay. dyan. Ang sinasabi lang niya sa kanyang pahayag kanina, dapat lahat mananagot, dapat hindi lang pili ang mananagot, even yung mga matataas na opisyal, even yung mga mambabatas dito na sinasabi ng sangkot rin sa anomalya ay dapat ring managot sa flood control anomalies and even sa budget anomalies. May panawagan din siya tungkol sa Medyo may kabobohan talaga si Antonio Tino, mga babae. Pasensya niyo. Oo, kasi nga brainwash siya ng mga komunista, kaya gano'n. Medyo bobo. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi kasi, unang-una, they are assuming that what Zaldico saying is true. Yun yung assumption nila. Pareho na mga DDS. Kasi nga iisa lang sila ng bituka mga kababayan eh. Magkaiba lang sila ng kampo, nagkataong magkalaban din sila, pero iisa lang sila ng bituka. Para lang silang parang ano lang yan, family, away sa pamilya, ganun. Isang dugo lang sila pero nagkataong magkaaway. But anyway, accountability kasi, walang problema sa accountability, walang problema sa mananagot. Okay lang yun, tama lang naman yun, merong managot. Pero ang tanong kasi dito, kung ang pagbabasihan na yung kwento ni Zaldico, number one, it has to be true. Kailangan totoo yung kwento ni Zaldico. Kaso hanggang ngayon, hindi natin alam kung totoo yung kwento niya. And I doubt he can provide evidence sa kanyang mga paratang. Nagtatago nga eh. Di ba? At umasa sa isang palyadong destabilization attempt para makabalik ng Pilipinas. So, sa akin, walang problema. Imbestigahan natin. Paimbestigahan. Walang problema yan. Pero, we have to make sure that we are following the evidence. Oo. Kung saan man yan pupunta. Hindi yung gusto lang mangyari ng mga taong may agenda sa politika nila. Oo. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan merong ebidensya. Yun ang sukatan dyan. Nasaan ang ebidensya ngayon? Ang ebidensya, mga kababayan, si Zaldico, according sa Sandigan Bayan, sa hearing ng Sandigan Bayan, ito pala yung allegation ni Zaldico, na si PBBM daw ay kumukubra ng 100 billion pesos sa insertions. Okay, wait lang. 100 billion 100 billion. Wait lang. Pero, according sa AMLAC, si Zaldico, ang merong request, ang tumanggap ng 802 million pesos. Almost 1 billion. Zaldico yan. And by the way, hindi ko na isama dito sa aking, wait, lagay ko ha. Asan? Ayun. Okay. Yung 100 billion na yan, mga kababayan, anong katotohanan dyan? Ang katotohanan dyan, ito, papakita ko sa inyo. Ang 100 billion na yan ay pinaghati-hatian ng 15 contractors. Yan ang katotohanan yan. Yan ang sinasabi ng numero. Ito ay sa totoo. Ang 100 billion na yan, mga kababayan, sa 100 billion na yan, number 8, si SunWest. Si SunWest, mga kababayan. Si SunWest, yan ay negosyo ni Zaldico. Kung saan nakakuha siya ng 802 million pesos. Personal ha? Personal lang nakakuha yung 802 million pesos. Tapos, eto pa. Etong balita na to, April 7 pa, sa AMLAC. Testimonya to ng AMLAC. Kanina, may bagong balita, si
si Henry Alcantara, mga kababayan, ay nag-deliver mismo kay Saldico ng 800 million pesos. Oh. Sumulpot na rin ang pangalan ni Zaldico sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Ibinunyag kasi ng isang testigo na umabot sa 800 milyong piso ang isa sa mga cash delivery sa dating kongresista noong 2023. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nadawit na rin si dati House Appropriations Chair at resigned ako Bicol Portales Representative Zaldico sa bail hearing para sa kasong malversation na kinahaharap ni na former Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa pagtestigo ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina, tinanong siya ni Chairperson at Associate Justice Carl Miranda tungkol sa By the way, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng i-livestream yung proceedings. Kasi pwedeng ganyan lang, yung ganto-ganto lang. Pero hindi pwedeng i-livestream yung proceedings. pamahagi ng listahan ng mga proyekto sa mga proponent. Paliwanag kasi ni Alcantara sa korte, binibigyan niya ng listahan ng mga proyekto sa 1st District ng Bulacan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang ibinibigay ni Bernardo sa mga senador at kongresista na maaaring maging proponent ng mga proyekto at ang isa raw sa mga ito ay si Ko. Ayon sa testimonya ni Alcantara, tinatayang nasa 800 million pesos ang pinakamalaking halagang na-deliver kay Ko noong 2023. 2021 raw nakilala ni Alcantara si Ko sa pamamagitan ni Bernardo dahil naghahanap niya si Ko ng district engineer kung saan maaaring makapaglaan ng pondo para magaproyekto. Wait. Napakinggan nyo mga kababayan? Napakinggan nyo? 2021 pa raw naghahanap si Saldico ng pagbabag sa kanya ng budget. Narinig nyo? Kung hindi nyo narinig, uulitin ko. Ito. Kilala ni Alcantara si Ko sa pamamagitan ni Bernardo. Tinatayang nasa 800 million pesos ang pinakamalaking halagang na-deliver kay Ko noong 2023. 2021 raw nakilala ni Alcantara si Ko sa pamamagitan ni Bernardo dahil naghahanap niya si Ko ng district engineer kung saan maaaring makapaglaan ng pondo para magaproyekto. Tapos yung mga DDS sasabihin sa atin na kukumbinsihin tayo na panahon lang ni PBBM nangyayari yung flood control issue? 2021 pa to. Sinong appropriations chair noong 2021? Di ba si Eric Yap? Hindi nyo na makukumbinsi ang taong bayan na korap ang Marcos administration. Dahil all roads lead back to the Dutertes. Mga kababayan, bumabalik, nag-U-turn yung mga kwento eh. Ganun na nangyayari guys eh. Umiikot eh. Nag-U-turn. Di ba? Ako sana lang si BBBM. Ako sana pa ganun. Ako sana, ayan, 100 billion kay BBBM. Tapos bigla magsasalita sa korte. By the way, this is a court proceeding. Magsasalita sa korte, uy, hindi, wait, 2021 pa yan eh. Langya kayo. Nakabisit kayo, DDS kayo talaga, promise. Ang bobobo nyo kasi. Anyway, tuloy. Meron din anyang aid si Ko na tumatanggap ng mga cash delivery mula kay Alcantara. Pagdating naman kay Revilla, tila hindi pa rin malinaw ang pagkakaugnay niya sa umunoy 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Matapos sabihin ni Alcantara na wala siyang personal knowledge sa pagkakasangkot ng dating senador sa proyekto. Hindi raw alam ni Alcantara kung talaga bang nakatanggap ng 30% na kickback mula sa proyekto si Revilla dahil nabanggit lang daw ni Bernardo sa kanya ang nasabing impormasyon at wala na siyang ibang hawak na ebidensya. Bagay na ikinatuwa ng kampo ng dating senador. Mariinding itinanggi ng abogado ni Revilla na nakatanggap ng 30% kickback o commitment ang dating senador mula sa flood control project. Yes, very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Bukod pa sa pagkakabanggit kina Revilla at Ko, umamin din si Alcantara na nasa 30 to 35% lang ng kabuuang alokasyon ng bawat flood control project ang napupunta sa aktual na implementasyon nito. 25 to 35% daw kasi ang napupunta sa mga project proponent at 1.5 to 2% naman ang kanya nakukuha. May royalties din daw na napupunta sa mga kontratista na nabanggit na rin ng naunang witness na si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction Trading na siyang nakakubra ng questionabling proyekto sa Pandi, Bulacan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Paano ngayon yan? Di ba? Paano nyo i-impeach ang isang tao, ang isang presidente na wala namang involvement doon sa inaakusa nyo, di ba? That's the question. Paano nyo gagawin yun? Sige ba? By some miracle, sige, paano nyo i-argue yun sa korte? Sige nga. All evidence points to Zaldico. Lahat ng ebidensya, it points to Zaldico. Pati yung balita kanina, nag-deliver daw diretso sa mga tao ni Zaldico. Sino ang sasabit? Sino malamang sasabit dito? Malamang ang sasabit. Yan. Si Cheese. Si Cheese. Bakit? Kasi doon sa kanyang 142.7 billion pesos na insertion, guys.
Oo. Ang laki niyan. Ayan o, insertion sa GAA. 142.7 billion pesos, mga kababayan. Sa Senado. Oh. Di ba? Hindi maikakaila ni Chis Escudero. Bakit? Inamin niya yan eh. Pumirma daw siya dun sa BICAM eh. Oh. Oh. Pumirma daw siya dun sa BICAM report. And take note, pinuntahan pa niya si Saldico sa opisina para siguruhin na tama ang allocations, guys. Oh. Imagine, para siguruhin na tama yung allegations, ibig sabihin, diretso sa bulsa nila. Mga hayop. Visit kayo. Oo. Habang kayo, nagpapakasasa kayo sa 142.7 billion pesos, yan si Chis Escudero, si Saldico, si Bongo, Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at kung sino-sino pa, pati yung mga members ng Congress, na mga contractor din. Oh. Habang nagpapakasasa sila, doon sa milyon-milyong pera na ninakaw nila sa Kaban ng Bayan, tayong lahat, nabibiktima ng baha. Tayong lahat, nawawala ng tahanan. Tayong lahat ay naaabala ng baha. Konting ulan lang, babaha, wala nang galawan lahat. May mga namamatay, may mga nawawalan ng tahanan, may mga nawawalan ng negosyo, nawawalan ng trabaho. Di ba? Hayop eh. Anong ebidensya na si Chis Escudero pumirma? Ito yung BICAM report. Gawin yung example yung Davao. Sige, 51 billion sa Davao. Umihi lang ang aso, bumaba. Oh, di ba? Davao City. 51 billion eh. First district lang yun ha. 51 billion sa first district. Iniintay ko na lang lumabas yung kaso niya ni Pulong Duterte. Hanggang ngayon, wala pa yung kaso niya eh. Walang hiyang. But anyway. Sino pang pumirma dyan? Si Saldico rin, syempre. Si Saldico. Wait. Ayun. Si Saldico. Ayan. Chairperson siya ng Appropriations Committee eh. Walang yang to. Di ba? Tapos isisisi nila kay PBBM. Anong klaseng kabobohan yan? Anong klaseng kalokohan yan? Buti nga, sinagot ni Yusek Claire. Oo. Ito yung sagot ni Yusek Claire. Matapos siyang tanungin tungkol sa pagka-aresto kay Saldico. Ito sabi. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo. Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakausap po tayo ng Pangulo. Kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang... Wait lang, Yusek ha. Wait lang, sorry. I just want to drive a point. Mga kababayan. Let's compare the actions of two presidents. Pagkumparahin natin yung kung paano in-address o kung paano sinulusyonan ni Rodrigo Duterte at ni PBBM yung ghost projects. Kung ikaw ay merong tinatago, kung ikaw ay merong, kung ikaw ay kasabwat dito sa flood control scam na to, kung ikaw ay nakinabang dito sa flood control scam na to, bakit ka magpapaimbestiga? For show? Alam niyo mga kababayan, even for show, hindi ka magpapaimbestiga. Even for show. Bakit? Babalik sa'yo eh. Ano ka, tanga? You'll shoot yourself in the foot? Anong kalokohan yun? Oo. So, ang kalokohan nun, mga kababayan, ang kalokohan sa logic ng mga DDS, mga kababayan, ito kasi sinasabi nila eh,
In-expose ni PBBM para hindi siya masisi. What kind of stupidity is that? What kind of stupidity is that? Bakit kayo hindi masisisi? Babalik sa'yo yun. Hindi lang naman in-expose ni PBBM eh. Pinaimbestigahan niya. Oo. That's stupid. Kung ikaw ang mastermind, ba't mo hahayaan na maimbestigahan? Diba? Which now, we're going to the actions of the previous president, si Rodrigo Duterte. Eto na. Okay. Mga DDS, kapit. Kapit, mga DDS. Baka masaktan kayo sa sasabihin ko. Pero real talk lang. Sana matauhan kayo. Si Rodrigo Duterte, in-expose din. 2020, di ba? Meron pang press con sa yung sa gabi niyang yung nightly show niya. Oo. Sabi niya, merong maraming ghost projects sa DPWH. Anong ginawa? Ulitin natin ha. Si PBBM, maraming nakitang ghost project, in-expose, pinaimbestigahan. Di ba? Si Rodrigo Duterte, may nakitang mga ghost project, in-expose, ano nangyari? Wala na. Pinabayaan. Hindi pinaimbestigahan. Walang deep dive na investigation. Walang investigasyong naganap. Sino nag-imbestiga? Ombudsman? Hindi. Ang nag-imbestiga, PACC. Diba, Greco Bellica, kayo ang nag-imbestiga? Ano nangyari sa investigasyon nyo? Wala. Diba? Umabot ba sa ombudsman? Hindi. Walang nakasuhan sa ombudsman. Ano ang nangyari? Word war sa gitna ni Eric Yap at ni Greco Bellica. Yun ang nangyari. Wala naging resulta yun. So, between the two presidents, sino ang may tinatago? Si PBBM, in-expose, pinaimbestigahan, ngayon lahat ng inimbestigahan, pinakasuhan. Di ba? Yung isa, in-expose. Wala na. Di ba? Mahas diretso. Kasi kasama si Pulong doon. Exactly. Tinago niya kasi tatamaan yung anak niya, si Pulong. Ikaw pa naman 51 billion ang ninakaw mo eh. Di ba? Tapos tawagin nila mastermind si PBBM. How? Panahon pa ni Duterte yung mga lintik ng flood control ghost project na yan.